Yan, good morning po sa ating lahat. Yan. Paibati mo katabi mo, good morning sa'yo. Wow, thank you Lord. And syempre, the usual, unat natin ating kamay sa mga katabi mo, mag-speak ka ng blessing, more blessing, success, victory sa buhay natin. In Jesus' name. Amen, amen. Hallelujah. No, nasa ano na po tayo? Pang-apat na, no? Na foundation ng faith natin at ang pang-apat ay ang, sabi mo sa katabi mo, sword. Yan. No? Sword. Sword of the Spirit yan. No? Grabe lang, no? May ginagawa si Lord sa church natin, sa bawat isa sa atin, no? Kung paano yung kumikilo si Lord through His Word. At tingnan natin ano bang ibig sabihin niyan, yung sword. Yan. The Word of God, no? The Word of God. Tapos mo na yung manalangin. Hallelujah, Lord. We honor you, God, sa oras na ito. Pinupuri ka namin dinadakila sa oras na ito. Dalangin ko, samahan niyo po ako. Na tagapagturo ang kalooban mo siyang maganap, hindi aking kagustuhan. Let the spirit of understanding be in this place, O God. I rebuke yung spirit of dullness, yung spirito ng walang kaunawaan, sinasaway kita. I declare, God, pagkaunawa, spirit of understanding mag-flow. At hindi lang magkaroon ng understanding, kundi may isa katuparan, may sagawa ang word na ito dahil ito may kapangyarihan. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. The fourth foundation ay sword of the Spirit, which is the Word of God. No? The Word of God. Tatlong bagay po ang gusto kong ibahagi ngayong umaga. 3 W's of the sword of the Spirit. Number 1, yun na nga, the Word of God. Ang ibig sabihin ng sword of the Spirit is the Word of God. The Bible, yung hawak nyo, yung Bible. No? Ang Bible, siya yung our final authority. No? Kasi nga nakalagay yan sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Itong salita na hindi nyo nakikita, itong salita ko, di ba, hindi nyo naman nakikita yan, no? Pero yung salita na yan ay kasama na ng Diyos, at yung salita na yan ay nandun sa Diyos, no? At yun ay si Jesus, no? Kung babasahin po natin ang ating Bible, patungkol po yan kay Jesus at yung history ng mga Israelites kung paano yung pinili ng Diyos during the Old Testament time and the New Testament time. Walang iba na mas final authority maliban sa Bible, no? Walang iba. No, hindi kagaya ng ibang mga may paniniwala. Kaya ang iba ay gumawa pa ng panibagong book. No? Na hindi lang daw kasi yung Bible ang final authority. Dahil ang argument ay sulat lang daw kasi ng tao ang Bible. That's true. Sulat naman talaga. Ito, ang hawak natin. Sulat lang naman talaga ito ng mga tao. Pero ito ay, laging tandaan, kinasihan ng banal na spirito. Ginabayan yung mga tao na sumulat dito, no? Ginabayan ng banal na spirito. Habang isinusulat ang bawat salita na nasa Bible na ginagamit natin na ay 66 book lamang. Okay? 66 books, Old and New Testament, no? Pero mapapansin nyo, merong iba na Bible din naman, pero merong dinagdag. Yun ay nasa gitna. No? Ito yung ginagamit ng mga Romano Katoliko. No? Yung tinatawag na Apocrypha. No? Gitna. O, tinatawag na yun na missing Bible. Na sinabi ay bago nung nalimbag, yung Bible na ito na ginagamit natin, nung tinipon na lahat ng mga letters o mga sulat ng luma at ang bagong tipan, binuo na yan, naging 66 books na, kaso lang ito, pilit na hinahabol
no? Yung Apocrypha, na kung saan ay, yun daw ay karagdagan na testamento sa Bible. Pero, hindi na yan natin na ginagamit dahil nung hinihabol yan at tinitignan ng mga nag-aaral ng Biblia, taliwas yun doon sa paniniwala na itinuturo ng lumang tipan at ng bagong tipan. Kaya hindi isinama po yun. Example, meron doon na mababasa ka, kapag daw ay hinahabol ka ng leon at bangin na daw yung nasa end ka na ng pit, no? Bangin na. Ang sabi doon ay magpakatihulog ka. No? Kumbaga parang tinuturo doon, magpakamatay, mag-suicide na. Dahil wala nang oras. Dahil hinahabol ka na ng mabangis na hayop. Taliwas yun doon sa utos ng old and new. Ano ba yung sabi? Huwag kang papatay. No? Huwag kang magpapakamatay. Huwag kang papatay. Kasi ang buhay ay galing yan sa Diyos na hindi dapat kitilin. Kaya pansinin mo ang ginagawa ngayon ng mga tao ngayon, no? Dami. Suicide na lamang. Sa kapanahon natin, no? Dami nagpapamatay. Tatalon sa fourth floor ng SM, minsan sa bridge. Meron, malapit lang dito sa Santolan, isang estudyante, no? Nalungkot nga ako dahil lang hindi lang siya nakakausap ng tatay, nagbigti, no? Nakalungkot, no? Kasi pati nga sa sa ibang bansa kagaya sa Canada, meron yung nagsasuggest pa yung kung gusto mo na tapusin yung buhay mo, tatawag ka lang daw doon sa no? Assistant suicide. No? Na hindi ko na kaya ang buhay ko kaya magsasuggest sila kung anong pwede mong gawin. No? Para kitilin mo ang buhay mo. Wag po, no? Mali po 'yon, no? Kaya hindi sinama 'yun. No? Isa 'yun sa mga hindi akma dito sa lumang tipan at bagong tipan, no? Dahil 'yan yung commandment ni Lord, huwag kang papatay. Isa lang 'yun, no? Para bigyan natin ng konting kaalaman patungkol doon sa bakit hindi sinama yung Apocrypha, no? Mayroon pang iba, sabi yung ibang mga sekta o mga kulto. Kulto po ito, no? Ito yung dalawa lagi sila na naka-necktie na kulay puti, tapos naka-itim na nag-aano diyan, nagbabahay-bahay. At alam ko napuntahan ito. Nakasabaan natin, no? Ayan, dito sa church. Ayan. Hindi naman niya alam. Okay. Ayan, napunta siya. Basta may makikita kayong mga doon, yung simbahan nila naman, nagtutulisan din, isang diretsong gano'n. Tapos lagi may basketball court. Okay? Di ba totoo? Sino nakakita nun? May basketball court lagi. No? Yun. Tapos lagi naka-necktie sila. Partner talaga sila. Laging nakaputi at saka itim. May nameplate. No? Ito yan, yung mga Mormon to. No? Jesus the Latter Saints. No? Ano po sila? Kulto sila. No? Kung mababasa nyo, ay kung manonood kayo sa Netflix, hanapin nyo lang yun. Ang daming mga documentary ng grupong ito na kung saan ay gumagawa sila ng hindi ka nais-nais. Kasi nga meron silang isinulat pang book. Yung pinaka-founder nila, si Joseph Smith, sumulat pas ng Panibagong Testament. At ang pangalan ng book ay, Book of Mormons. No? At sabi niya, ito karagdagan pa ito. Kasi may nag-appear daw sa kanya, during the time, nag-quiet time siya, may angel na nag-appear sa kanya, na sinabihan siya magsulat siya ng book. At sinulat niya ngayon. At yun ay karagdagan dito sa testamentong ginagamit natin. Kasi nga, paniniwala nila, hindi siya yung final authority ang Bible. Pero sa atin, final authority ito. Okay? Yung 66 book. Pag bibili kayo ng Bible, wag yung Roman na Katoliko kasi baka kayo maligaw. Okay? Kasi meron sa gitna. Hindi na sa atin yung kasama, no? O kaya, wag kayo pupunta sa Mormons kasi baka mabigyan kayo ng Book of Mormons. Okay? Yeah. Okay, mga bagay na yan. Example lang, no? Meron panibagong book.
silang dinadagdag. At ngayon din, meron din isa na dito rin sa Pilipinas, bukod sa Bible, na Old and New, meron din isang book din silang ginagamit. Ito yung mga nagtutulisan na mga simbahan, no? Ito yung INC. Okay? Meron silang tinatawag na pasugo. No? Pasugo. Ito ay nilimbag o sinulat ni Felix Manalo, no? So isa 'yan, no? Kasi yan yung pinapakita ko sa inyo, ito yung mga malalaki kasing mga kultuhan dito sa Pilipinas. Pag sinabing kulto, ang Diyos nila ay hindi si Jesus. Tao, no? Tao lamang. Okay? At pag walang pasugo, kung wala kang pasugo, hindi ka maliligtas. Parang ganun yan, no? Yung grupo mga grupong yan ng INC. Actually, dati na matino yan, kaso lang, sa dami ng mga sinamahang sekta, yan, nagkaroon din siya ng ganung paniniwala. Kumbaga, na-twist, halo-halo na. Hanggang sa minsan, nag-fasting, and then pagkatapos nagkulong sa kwarto, and then pagkalabas na, yun, tayo siya ng INC. No? Mahabang mahabang kung pag-aaralan natin yung mga kakultuhan natin, mga kakultuhan dito sa Pilipinas, marami po. No? No, wag na wag. No? Dating naging Methodist siya, itong si Felix Manalo, tapos kumambit sa Seventh-day Adventist. Seventh-day Adventist, kulto rin po ito. Hindi tayo nakikisama sa kanila dahil ito ang mga Seventh-day Adventist na ito, ang pagsamba nila ay araw ng Sabado. At the same time, ay nag-prophesy sila ng marami ng beses na darating ang Panginoon. 3 beses yun, nag-prophesy sila. Tapos pinabenta lahat yung mga ari-arihan ng mga tao, ng mga miyembro nila, at naghihintay sila doon sa bundok. Pero walang nangyaring second coming. No, kaya considered po sila as kulto, no? Siya yung sila yung dito sa Rizal, no, yung Kapa. Ewan, narinig niyo na yung Kapa. Yan, mga Seventh-day Adventist po yan. Kung kayo naging kabahagi ng Kapa, yan po yung mga scheme na madaling magkapera sila. Para magkapera, no? Yan. Okay? Isa po yan sa mga hindi natin dapat samahang grupo kasi mga kulto sila. Kahit yung Jehovah's Witnesses, meron din silang Bible. Bible din naman. Kasi lang, itong Bible natin ginagamit, yan din. Kasi lang, meron silang mga dinagdag at ibinawas. No? Dagdag bawas, kumbaga. At meron silang sariling interpretation ng Bible nila na ginagamit. No? Kaya hindi na natin lahat yun mapag-uusapan, pero ito yung mga bagay na kung saan ay kinoconsider nila ang Bible ay hindi siya yung final authority. Pero sa atin, ito ay final authority natin. No? At minsan may nagtanong, meron pang lumalabas yung yung dati, sino ba ito? Da Vinci Code. Yan, yung mga Da Vinci Code. Na pinikula pala ni to. Sino na ito? Hindi. Hindi yung... tama. No? At the same time, meron ding lumalabas na, yun nga, yung Da Vinci Code na ginagamit ito ng isang kulto rin dito sa Pilipinas, yung, they consider it their Bible din, no? Pero comics. At paniniwala nila na si Jesus at si Mary Magdalene ay may relationship, no? Ito yung pangalan ng grupo nila dito sa Pilipinas, yung Children of God, no? Ito yung leader na pinapatulan niya, no? Nakikipagtalik siya sa mga babae na miyembro ng grupong yun, no? Okay? Para makapag-produce ng mga spiritual babies. Same with the Mormons, ganun din sila, no?
Kaya yung iba, kung babasahin, kung mapapanood nyo yung Netflix ng mga Mormons, halos same. Kasi paniniwala nila na kailangan mag-produce ng mga spiritual babies yung leader. Kaya itong leader, papatulan niya lahat, yung mga babae doon. Hanggang sa mga anak-anak pa nila. Grabe, no? At meron pa isang grupo din, na sinasabing, ano din ito, yung may nagtanong sa akin one time, yung Enoch ba? No? Yung book, no? Book of Enoch, no? Ang dami pa, no? Iba-ibang book na maliban sa Bible, no? Pero, gaya na sinabi ko, ang ating Bible, which is the Word of God, the final authority natin, ito. Yung 66 books ng Bible. Dahil, the Word of God is our salvation. No? Kaligtasan natin ito, yung salita ng Diyos, no? Ang sabi doon, Ephesians 1:13, and also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel, your salvation. Then you believe, when you believe, you were marked in Him with a seal, the promise of the Holy Spirit, no? Ang kaligtasan natin ay yung salita ng Panginoon na nananampalataya tayo sa kanyang anak na si Jesus, no? Which is the gospel na mabasa natin, naunawaan natin yung salita ng Diyos sa pamagitan ng ebanghelyo ng Panginoon. At pag tinanggap natin at nanampalataya tayo kay Jesus, ano sabi doon? Sineselyuhan tayo ng banal na Espiritu, no? Okay? Pangalawa ba yan? Pang-third. Pang-third rather, no? Pang-third na ay yung spiritual food, no? Itong ano natin, the Bible, which is our spiritual food. Pagkain ng ating kaluluwa po yan. Kaya pag hindi ka mag-meditate ng word, manghihina ka, no? Pansinin mo yon, kahit isang araw, di ka magbasa ng Bible, ibabasahin mo. Sigurado yun, manghihina ka. Kasi hindi ka kumakain ng spiritual food, which is the Word. And sabi, Jesus answered, it is written, man shall not live on bread alone, but in every word that comes from the mouth of God. Kaya, tanongin mo ang katabi mo, nagme-meditate ka pa ba ng Word ni Lord? Joshua 1:8, meditate the Word day and night. No? Binabasa natin yan, minimeditate. No? Kasi yan ang ating pagkain ng ating kaluluwa. Okay? Pangalawang puntos, pangalawang W, ang sword of the Spirit, na itong ginagamit natin, no? Sword of the Spirit, is a weapon against Satan. Lagi natin tandaan, no? May kalaban tayo. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yung kalaban ko. No? Sabi si Ephesians 6:12, our struggle is not against flesh and blood. Sino may flesh and blood dito? Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. At, no? Kalaban kasi natin ay spirit, demon, no? Ang word ni Lord ay pwede gamitin to disarm the enemy. At pinatunayan na ito ni Jesus sa Mark chapter 4 verses 1-11. Basahin niyo na lang yan. Ito yung pinakabuod niya. Nung minsan, nag-ayuno si Jesus, no, for 40 days, biglang nag-appear si Satan, no? Bago mag-start ng ministry ni Jesus, nag-fasting diyan, then nag-appear si Satan, umarap sa harap niya mismo. Yan, nagbalitaktakan sila ng word ni Lord, no? Kasi si Satan, alam niya rin yung word. Kasi lang kina-counterfeit niya. No? Lahat ng mga nangyayari doon sa mundong ito, kinounterfeit ni Satan. No? Example, counterfeit ng miracle ay magic. No? At ginagamit na ito madalas sa no? America's Got Talent, no? Mga magic at iba pa, no? Counterfeit yan ng miracle. No? Ano pa? Yung music. Dati yan, mga 1990s, talagang, usong-uso yung backmasking. Sino nakakabot na ng backmasking? No? Dati, ang naging ministry nito ni Pastor Redswill Santiago, doon na born again ito si Pastor Ella.
sa backmasking. Kasi ano to eh, lead singer, no? Lead singer ng isang banda na mga naka-mini skirt nung araw daw, no? Ng ganyan, mini-mini, super mini, yeah? Yan, tapos na-born again siya through the backmasking. Ako din, nung marinig ko ito, tinuturo ito nung sa Rise Up Philippines during the time na mga kabataan ito na binabackmas nila yung song, no? Trinay ko rin yan dahil electronic technician ako, meron akong tape. Ang title ay yung Love Hurts. Narinig nyo na yung song na yun? Oh, yan. Alam na alam ni Kuya Joby ito. Kasi rocker yan dati. No? Nung binaliktad ko yung tape, ako mismo nag-discover. Binakmas ko yung tape ko na ang title ay Love Hurts. Tapos, nung plinay ko na, yung Love Hurts, ang ibig sabihin ay Satan, Satan, Satan. Paulit-ulit. Satan, Satan, Satan. Tapos kung babasahin mo yung kung sino yung sumulat ng kantang yon, bakit ganon, no? Base sa research ko, nag-suicide yun eh. No? Yung nagsulat nun at kumanta nun. No? So, depende kasi yan sa isang sumulat ng kanta kung ano yung pinagdadaanan ng writer. At pag kinanta ng tao yan, kung ano yung daladala ng tao, ng writer na yun, pumapasok sa niya, sa isipan niya, no? At yun na, paulit-ulit na niyang magiging habitual na pinakikinggan hanggang sa may mga bagay na ginagawa siya na hindi tama. Ako naman, iba naman naging ko noon, kagustuhan ng music, ang gusto ko yung mga boom the bass, yan, mga bass. Yun. Yung gusto ko yung bumabayo yung bahay. Yun. Tapos yung mga ewan ko, yung mga napakinggan ko noon, pag binakmas mo yung yung mga pinakinggan ko, yung mga short men, yan, mga gano'n, ewan, abutan yun. Di maganda yun, no? Sexual yun, pag binaliktad mo. No? Tapos yung mga, ang dami pa, mga iba't ibang music ang gusto. Kaya gusto ko mag-disc jockey noon, pero buti na lang, di ako nalaw ni Lord. Okay? Yan ang mga counterfeit na minsan ginagawa ni Satan. So, ginagamit yung word ni Lord to disarm the enemy. Kaya na-disarma si Satan eh. No? Bali, taktaan sila ng word. Kung babasahin yung verse na yan, bigla na lang nag-vanish si Satan kasi wala na siyang masabi. No? Kaya napakalaga meron kang alam na word sa Bible na pwede mong sandata sa paano na may struggle ka. Okay? Ano pa? Ang word ni Lord can be used to prosper and succeed. Ang tao, no? Joshua 1:8. Kaya meditate the word day and night and so that you will be successful and prosperous. Sino gusto maging successful and prosperous? Siyempre mag-meditate ka ng word ni Lord. No? Okay? Importante yan. Magbulay-bulay. Hindi mo lang babasahin. Iba yung pagbabasa sa pagbubulay-bulay o yung meditate ng word. Inuunawa mo anong ibig sabihin nun, no? Pinapaunawa sa iyo ng Holy Spirit yun. Lord, ano ba ito? At paano mo ito i-apply sa buhay mo? No? Iba yun. Sa ordinaryong book na babasahin mo lang, then magkaroon ka lang ng understanding, okay na. Pero itong Bible, pag binasa mo, meditate mo, inuunawa mo, paano mo i-apply sa buhay mo ito, at paano mo mararanasan yung kapangyarihan ng salita ng Diyos, no? Para magtagumpay ka at managana. Ano ba? Ang word ni Lord, no? Used to obey God's command, no? Ito ay natin, no? Pang-disarma sa gawa ng kaaway. Weapon natin yan sa enemy. Pag hindi natin ino-obey ang command ni Lord, ang sabi ni Lord, if you love me, you will obey my commands. Ano bang basic command ni Lord? No? Okay lang naman, kung hindi naman si Jesus ang Panginoon mo, okay lang naman yun. Kung hindi ka naniniwala si Jesus, ang Panginoon mo tagapagligtas, tapos ay willing ka naman pwede magkaroon ng karelasyon mo, kapwa babae,
kapwa lalaki, no, na ngayon ay pinapaboran na sa kapanahunan natin. Unlike noon before, bawal yun. Tagun-tago yun. No? Hindi pwedeng i-expose. Pero ngayon, expose talaga eh. Okay lang naman kung hindi si Jesus ang Panginoon mo, tagapagligtas, gawin mo lang yun, okay. Di naman si Jesus ang Panginoon. Pero pag si Jesus ang Panginoon mo, tagapagligtas, ang creation niya, no, ang creation ng Diyos ay babae at lalaki lamang. Ang pinagsasama ng Diyos ay babae at lalaki lamang. Na mag-asawa. Hindi pwede mag-live-in. No? Hindi pa rin po tayo nagbabago. Hindi pa rin po nagbabago ang ano natin doon. No? Kahit sabihin na natin, uso naman yung pastor. Oo. Meron ng ibang category ng meron yung akala ko noon babae at lalaki lang. Yung pala pwede bisexual. No? Okay si babae, pumatol sa babae, at okay naman din sa babae, pumatol sa lalaki. Si lalaki ganun din. Okay lang sa lalaki, pumatol sa lalaki, at pwede rin naman yung lalaki, pumatol sa babae. Bisexual. Pero perversion po yun. Kaya kung may karelasyon ka na mali, kasi kung yung ang basehan ng ating faith ay ang Bible, which is the Word, dapat ang faith natin, no, babae at lalaki na nilikha ang Panginoon. Si Eva at Adan. Hindi pwedeng si Eve and si Steve. Hindi pwedeng ganun. Ha? Hindi pwedeng ganun. Hindi pa rin nagbabago ang word ni Lord. No? Kahit na sabihin na natin, merong batas na ngayon na pinapayagan, pero until now, hindi pa rin pwede magkasal. No? Hindi pwedeng ikasal ang babae, kapwa babae at kapwa lalaki. No? Hindi pa rin pinapaboran po ng batas natin yan dito sa Law of the Land ng Pilipinas. No? Pero may ibang mga sekta, inaalaw. Union, ang sabi lang nila, union, ang tawag sa group, yung pagsasama nila, nakalimutan ko. Ginagawa nila yan sa Lucena City. No? Mga nakaabito rin, pero yun din ang lifestyle nila. May karelasyon ding kapwa lalaki, kapwa babae. Kaya isa sa mga grupo din, isang malaking church noon, no, na kinabilangan ko before, kaya nahiwalay ito, humiwalay na eh, no? Kagaya ng United Methodist Church, for example, yan yung kinabilangan ko before. Diyan nagpastor yung lolo ko at diyan din ako kinabilangan. Kasi lang, humiwalay ang United Methodist Church kasi they allow na yung minister pwedeng gay or lesbian. Pwede mag-officiate. So yung dito sa Pilipinas, yung United Methodist Church dito sa Pilipinas, nag-separate sila. No? Ito yung kinabilangan ng isang kasamahan din natin before dito sa yung ating church before doon, no? Yung taga Pililya, yan. Kumunik na siya doon, no? Pero okay lang naman, no? Same faith pa rin naman kasi hindi nila inaalaw yung ganitong paniniwala. No? Kung mapapansin mo, may abito sila pero rainbow, no? Yun. Yung simbolo ng nila, ng abito nila, rainbow. Kaya yung mga nagpipreach, mga naka-lipstick, ganyan, kapal ng makeup, tapos talaga, no? Inaalaw nila. Okay lang naman kung hindi si Jesus ang Panginoon mo. Kaso lang kung si Jesus ang Panginoon mo, tagapagligtas, at ganun ang iyong faith, paniniwala, hindi pwede. Hindi siya pwedeng mag-compromise. Yung pa rin yung faith natin, nilikha ng Diyos ay lalaki at babae pa rin. Okay? Okay lang naman kung hindi si Jesus ang Panginoon mo, kung lagi nagiinom ka, no, sinong nagiinom pa rin? Sino pa mga may vices pa rin? No? No, dapat hindi na tayo nagiinom, no? 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 Dapat di na po tayo nagiinom. Hindi rin tayo nagsusugal. Hello po. Kamusta? Baka nagsusugal po kayo sa yung yon sa scatter ba yon? No?
Hindi po. Kahit si Pastor Ray, never po ako nagsusugal sa casino. Never ako napunta sa casino. May lumalabas sa ads, pero di ako pumapasok doon. Kasi naglalaro lang naman din ako ng Candy Crush. Malay ko ba may lalabas na, uy! No? Suggestion lang yun. Never pa ako nakapunta sa casino. Pero yung mami at daddy ko nung araw, nagpupunta sila talaga. No, pag natatanda ko, pag talo yung nanay ko, tulog, mainit ang ulo. Pak! Sampal, natutulog lang naman ako. Yan. Kawawa no? Natalo sa slots machine, yan, mga laro nila. Buti na lang, never ako pumunta sa mga ganyan lugar. And never ako pumunta sa mga, agogo dancer. Sa mga cabaret. No? Baka hindi nyo na alam yan. What's that, Pastor? What you talking about? Sana hindi kayo nagpupunta po doon, no? Sa mga ABS-CBN. Okay? Tandaan nyo yung ABS-CBN. Ano yung ABS-CBN natin? Alak, babae, no? Sugal. Casino, beer house, nightclub. Wag po kayo magpupunta dyan sa ABS-CBN. Okay? Punta lang tayo sa GMA, no? God make a way, okay? Okay? Ayan. Kaya nagsara si... Joke lang. Joke lang po. Ayan, no? Ano lang naman yun, no? Wag na wag po kayong mag-aalak. Magsusugal, no? At magda-drugs, no? Huwag na yung magda-drugs. No? Okay lang naman pag may sipon by Jessic, Yusep. Pero pag yung mga pinagbabawal na gamot, di po natin dapat ginagawa. Dahil templo ng banal na espiritu ang ating katawan. Tinubos ni Jesus tayo ng mahal. No? Buhay niya ang kapalit para tayo magkaroon ng kaligtasan. No? Kaya, iniingatan itong lalagyang ito, which is the temple of the Holy Spirit. Okay lang naman kung hindi si Jesus ang Panginoon mo, gawin mo lahat ng gusto mo. Pero kung si Jesus ang Panginoon mo at tagapagligtas, dapat, ayun sabi doon, if you love me, you will obey my commands. Basic. No? Huwag kang papatay. No? Okay lang na pumatay ng ipis. No? Pero kung sa New Age ang faith mo, pinagbabawal nila yun. Kahit kinakagat-kagat ka na ng mga lamok, bawal patayin yung lamok. No? Okay, mag-worship sa nature. No? Natatandaan ko, nasa seminary ako, nagsisibashi kami. Shibashi. No? Sa pag-worship ng nature. Kasi lang, iba ang faith ko, sabi ko sa professor ko, yung dean ng seminary ko, sabi ko, okay po, gaganyan lang, andun lang ako, ganun, exercise na lang ako. 1, 2. Pero sila may mga movement pa dapat nilang ginagawa for worship sa nature. Pero hindi mo pwedeng sambahin ang universe. No? Okay? Yan ang substitute kay God ngayon, universe. Nilikha lang ni God ang universe. Kaya hindi dapat siya i-worship. Ano? Okay? Okay, kung ang faith mo ay iba, hindi si Jesus, hindi si God who created the heaven and earth, okay lang naman. Sambay mo si universe. Pero kung si Jesus ang Panginoon at tagapagligtas, hindi dapat. Direkta si God through Jesus, no? Okay? Kaya ngayon natin, there's no other God dapat. Isa lang. Okay? Maraming Diyos-Diyosan tayo dito sa iba't ibang panig ng mundo na sinamba ng tao, pero namatay. No? Pero hindi nabuhay na muli. Si Jesus namatay, pero nabuhay na muli. Okay? Si Jose Rizal, example, si Jose Rizal, yung mga Rizalista na napuntahan ko nun sa Tayabas, Quezon. Mga nakaputi silang damit, mga babae. At ang Diyos nila, si Jose Rizal, dahil siya yung naniniwala, ang Savior ng Pilipino ay si Jose Rizal. Pero namatay, pero hindi nabuhay. Local yan sa Pilipinas. No? Kung pag Chinese naman, alam nyo naman si Buddha, yung iba. No?
si Buddha. Na mayaman naman si Buddha dati, pero binaba niya ang sarili niya, nakikisama sa mga mahihirap, no? Nag-ayuno, hindi siya mataba, payat talaga siya. Ang madalas na nakikita natin, mataba, no? May mga baby dito sa iba't iba, no? Okay, may siya, may wisdom, binigyan siya, may mga kaalaman na itinuro siya sa mga tao, kaya inadolize siya, no? Pero hindi siya namatay, pero hindi naman nabuhay na muli. Kasi nga siya tao lang, no? At marami pang iba. Hindi ko na babanggitin pa yung iba. Madami na. Okay? Pangatlo, warfare, no? Ang Bible, the sword of the Spirit, ay ginagamit sa pakikipagdigma para ikaw ay magtagumpay. During times of spiritual warfare, during the time of warfare sa buhay mo, ano bang laban mo sa buhay? Minsan, no? Used to overcome our struggles. Ano ba yung mga struggles natin sa buhay? Kaya nga sabi diyan sa Ephesians na yan, put on the full armor of God, helmet of salvation, para hindi ka ma-deceive ng mga maling katuruan ngayon. No? Marami kami na ministra ni Pastor Elam. Bata pa lang, no? Meron kami na ministra, bata pa lang, nagsimulang mag-aral na ng 666, ayan at hindi niya arok kagad yung turo. Yan. Nag-short circuit ang brain. No? Magandang babae pa naman, sayang, no? Kasi minsan, yung mga kabataan, ang nagiging discipler nila, yung YouTube minsan. No? YouTube. Totoo. YouTube. TikTok. Yan. Yan ang mga nagdi-disciple na, no? Minsan. Kasi nga, kung ano nung turo, ang daming may tuturo, ang lawak, masyadong advanced minsan, hindi pa dapat maituro sa kanila, pero naituturo na. Kaya, iba ang kaisipan nila ngayon. Ginagamit ang word ni Lord in time of warfare ng buhay mo. Halimbawa, may sakit ka. No? You can ask for healing, for God's miracle. Basta i-claim mo yung promise ni God sa healing. No? In times of struggle na financial, no? Ano yung mga promises ni Lord sa word niya, pwede mong angkinin. Kasi yan ang sandata mo sa panahon ng may struggle ka sa buhay, pananampalataya, which is the word. Kaya pag wala kang verse na maalala sa panahon na may karamdaman ka, sa panahon na may struggle ka, yun ang mahirap. Hindi natin ma-overcome yung mga struggle natin. Kaya dapat handa tayo. You put on the full armor of God. Dapat may righteousness, breastplate of righteousness. Namumuhay na may kabanalan. Kahit in private o in public life. Hello, kamusta po? Pag kayo dalawa na lang ng Lord o ikaw na lang mag-isa sa kwarto. Hello. Yan. Anong ginagawa mo? Tanong mo katabi mo, pag mag-isa sa kwarto, anong ginagawa mo? Tanong mo, anong ginagawa mo? Dapat may righteousness. Walang compromise. Hindi double life, hindi double cara. Mandami ngayon, double cara. No? May dalawang uri ng muka. No? Sabi nga nung nagtanong sa akin isang bata, sabi niya, Pastor, bakit ganun? Pag Sunday, ang bait-bait ko. Pero pagdating ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, hindi ako mabait. Pero pag Sunday, ang bait ko. Bakit? Bata yun. Ganyan lang. Siguro mga grade 5 lang o grade 4 yata siya noon. Kasi nga, pag Sunday, nasa church. Pero pag Monday to Saturday, nasa mundo. No? Iba ang lifestyle. Iba ang way of life. No? Pamumuhay. Iba pinapakita, minsan sa school, pero pagdating sa bahay, iba rin ang pinapakita. No? Ugali. May honor sa school, pero sa bahay, honor roll. Honoror. No?
horror. And then, belt of truth. Dapat di ka nagsisinungaling. Sikapin mo magsabi ka ng katotohanan. Because liar will go to, alam nyo naman pala eh. Okay? Kaya belt of truth. No? Ano pa? Shield of faith. Dapat yung faith mo sa kay Lord, hindi nagbabago, yung pa rin. Kahit may pagbabago ang mundo, yung faith mo na natutunan dito sa church na ito, ayun pa rin dapat. No? Si Jesus pa rin ang Panginoon mo, tagapagligtas, walang iba. Wala makakapunta sa heaven kung hindi mo tinanggap si Jesus as Lord and Savior. Ganun lang naman, basic ang ating faith dito. No? Hindi lang mahirap, inuwain. Sword of the Spirit, magbasa ka ng Word. No? Gamitin mo yan. Kaya nga yung sword natin ito, which is the Word of God. Meditate the Word day and night. And shoes of readiness. Dapat nag-share ka ng Word. No? Hindi lang si Pastor Ray ang nag-share, o Pastor Ella, o kaya si Kuya Don, si Pastor Ryan, lahat tayo nag-share. No? Gamitin natin ang platform natin. Ano bang platform natin? Facebook, TikTok, YouTube. Ang mabilis na mag-abot ng salita ng Diyos sa iba't ibang lugar. No? Ano pa? Pagka na merong warfare sa buhay, may pinagdaanan ka, use with authority in the name of Jesus. Gamitin mo yung pangalan ni Jesus. No? I-rebuke mo yung sakit, rebuke mo yung poverty, kung may mga pinagdadaanan kang warfare sa buhay. No? Kaya napakalaga, meron kang dapat pantapal. Nasalita ng Diyos sa panahon na may pinagdadaanan ka. May sakit ka, anong pantapal mo na word for healing? Ano ang pantapal mo sa panahon na may struggle ka sa kahirapan? Anong word ang pwede mong pantapal sa panahon ng kahirapan? No, baka na naman sabihin nyo, Jesus wept. Hindi po. No? Wala nang iba, panay Jesus wept na lang ang verse. Tapos John 3:16, for God so loved the world, Pastor. No? Hindi po, no? Dapat alam natin, no? Yung mga simpleng promises ni Lord, yan ang pangawakan natin sa panahon ng struggle natin. At gamitin natin in Jesus' name. No? Gamitin natin yung pangalan ni Jesus. I rebuke sickness, be gone in Jesus' name. I declare financial blessing flow through me. Kulang ka ng kaalaman. No? James 5. No? James chapter 1 verse 12. No? Nakalagay dyan. Kung kulang ka ng karunungan, humingi kayo sa akin at kayo bibigyan. No? Pag kulang ka ng karunungan, kaalaman, no? At kung gusto mo magtagumpay sa buhay, yan, meditate the word day and night and use the name of Jesus. Kasi lang, pag wala kang verse sa Bible, diyan tayo natatalo. Sigurado yun. Sigurado yun. No? Pero pag meron kang mapangawa ka ng salita ng Diyos, magtatagumpay ka. At ang word ni Lord, no, in times of warfare, used to make you strong, firm, and steadfast. Basahin mo na lang yan. Yung madalas kong kino-quote na yan, 1 Peter 5:6-10, sa paano na ikaw ay nanghina, nanlupaypay, gusto mong bumangon muli, yan ang gagawin mo. You humble yourself before the Lord, cast your anxieties to Him. No? Kaya pag yung mga may anxiety, dapat kinakas out. Or inilalapit mo kay Lord. No? Kung si Sir Gavin lang sana, kinas out niya, sinabi niya lang kay Lord yung pinagdadaanan niya. Actually lang, sinusolo niya eh. No? Alam niyo yun, si Sir Gavin, Kapinpin Brothers. Yan. Alam niyo nangyari sa kanya, di ba? Nagkaroon ng mental panic attack. No? Anxiety attack. No? Parang ako na rin eh. Inalaw din ni Lord yan last year, di ba? Sinabi ko sa inyo, di ko kasi alam yung anxiety. Paano ba yan? Ang tindi rin pala niyan, pag anxiety. Bigla ka na lang kakabahan. Wala ka naman dapat kinakatakot, pero matatakot ka. No? Buti na lang, meron tayong salita ng Diyos na pwede natin gamitin. No? Mga word ni Lord na pwede natin panghawakan sa panahon ng anxiety. Kaya sinasabi nga ni Lord, come to me, all who are weary and heavy laden, I will give you rest. So wala sanang anxiety, wala sanang burden. Ayaw kasi ni Lord na merong burden tayo. No. Kung di ka nagbabasa ng word,
which is the sword of the Spirit, yan ang sandata natin eh. Sa panahon na may pinagdadaanan tayo. Pero pag hindi tayo nagme-meditate ng word, anong gagawin natin? Wala. Iiyak. No? Magpapanik. Matatakot. Hindi na, kung alam mo yung word ni Lord, for not spirit of fear that the Lord given to us, but spirit of power, love, and a sound mind. No? 1 Timothy. Nakalagay yan. Pero kung wala kang word, doon lang tayo na nagkakaproblema. So basahin niyo po yan. No? Hindi ko na nilagay lahat dyan. Hindi na namin nilagay yan dahil mahaba, pero napakalaga. Inilalagay ko po yung verse na yan para pagdating nyo sa bahay, basahin nyo. Ano ba yung 1 Peter 5, 6-10? Sa panahon na nanghihina ka, anong dapat mong gawin? Yan. Sa panahon na may warfare ka, sana itong ginawa ni Sir Gavin. Siya lang hindi. Sayang. No? Ayaw niya napakasalan si Elma. Ay, alam na alam ang issue. Ay, yan tuloy. Updated. Pero buti na lang, di po mapayag si Elma. Oh. No? Kasi love niya naman si Gavin. Ayun. Kaya si Allen muna ang take over. Yan. Parang update. Siyempre, nandito pa tayo sa mundong ito. Dapat na alam natin man nangyayari sa mundong ito para i-apply natin sa salita ng Diyos. No? I-apply natin sa buhay natin, buhay pananampalataya sa Panginoon. Okay? Ayaw na. Uy! Pabalik ba? Ayan. Ito na tayo. No? Activation. Ikaw ang tulong ng praise team. No? Basic lang naman ito na ating dapat hindi ito nawawala sa buhay natin, which is the Word of God. No? Alam niyo ba? Alam niyo na ito, no? Kantay natin yung war song. Alam niyo na yan. Ayun. We are born ready po tayo. Born ready. We have a weapon of warfare. The praises of God in our mouth. Yan. Alam natin yan. Yeah. Yan ang sandata natin kasi, ang word ni Lord. Sa panahon ng mga warfare. Warfare, victory.